Okay mga kababayan, isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat at welcome sa Chris Ulo YouTube channel. Okay, pag-usapan ho natin itong isang issue ngayon ho na kumakalat ho sa mundo, especially ho ng mundo ho ng Facebook, na kung saan itong si Karen Estrap ay pinaiyak ho ni Henyo Master Joey De Leon. Nako, anong ginawa mo dyan, pare? Pare-pare na lang daw ang tawag. Grabe ka, Sir Joey. Anong ginawa mo kay? Oh my goodness. Susumbong kita, Sir Joey, sa apo mo. Eh, Habi. Habi, itong si, Henyo Master Joey De Leon, pinaiyak si Karen Estrap, mga kababayan. Ay, sa mga hindi pa ako nakakasupport, subscribe ho sa apo ho ni Henyo Master Joey De Leon na si Habi Manuel 2.0. Paki-support, subscribe nyo po yan, mga kababayan. Makikita nyo dyan sa screen, ha? Okay, i-play ho natin to, mga kababayan, kung bakit ito ho ba si Karen Estrap naiyak or umiyak dahil kaya Henyo Master Joey De Leon. Grabe ka, Sir Joey. Pinaiyak mo. Play natin. Hello mga ka-legit Davercads, panibagong updates kung saan Karen Estrap abay biglang napahagulgol sa sinabi ni JDL kani-kanina lang ang lahat ng to. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy, nais ko po muna ipabot ang aking pasasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nanonood at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. So for today's video ay inabangan nga ng lahat ng mga legit Davercads ang segment or episode for today's video ng Eat Bulaga dahil 11:30 pa lang po ay nagsisimula na ang kanilang live. Na sinabayan naman po ng ibang noontime program kasi ang ito pong It's Showtime ay nagsimula na rin sila ng 11:30. Sinimula na rin nila pero yun po parang parang yung mga online na parang may mga nag-uusap during the commercial break, ganun nila sinimulan. At ang maganda lang sa Eat Bulaga, sinimulan nila ng napakaganda. Sinimulan nila dun sa segment na parang bulagaan style. And dahil nga po marami talagang nagtatanong, ano nga ba ang dahilan? Ba't bigla na lang napahagulgol itong si Miss Karen Estrap sa sinabi po ni JDL or nabanggit niya during the So Goodbye, mga kapatid. Let's watch this. Karen. Teka lang, ano ba talaga apelido, last name ni Karen? Estrap ba? Estrap? Ako nagugulo. Ako naguguluhan eh. Estrap ba? Estrap? Okay. Tuloy natin. May naalala siya na iyak. Hindi po. Okay, very good. Yes, thank So, you you miss your father? po. Of course. Ito na naman. Why? Why? O ngayon palang iiyak. Why? You wanna dance with Iyak kami yun! Karen, don't cry. I'm talking to you. Why? Hindi, okay na po. O say hi to your pop. Po? So kanina po sa segment po ng So Goodbye, mga kapatid segment, kung sa Bilib din ako dito kay Jose, no? Pag nakikita niyang parang medyo nadadala na sa emosyon yung mga kasama niya. Siya yung gumagawa ng paraan para medyo di magtuloy-tuloy, no? Para makamove on. Mga pinapatawa niya yung mga host niya. Co-host niya. Magaling talaga ito si Magaling talaga ito si Jose Manalo. Hindi katulad sa ibang noontime show. Pagka medyo naiiyak yung kasamahan nila, lalo na dyan sa It's Showtime, lalo na dyan kala Memi Vice, uy, views to, ratings to. Dinadagdagan nilang more on drama lalo. Uy, umiyak ng kasamahan natin. Samantalahin natin, padramahin natin ang padramahin. Oo, views to, ratings to. Hindi katulad dito sa Eat Bulaga, kapag may nangyayaring ganun, parang ayaw nilang samantalahin, parang mas gusto pa nilang magpatawa para makarecover ho yung co-host nila na nadadala sa emosyon ho.
Kasi minsan may mga segment dyan na hindi maiwasan na may mga tinatalakay, mga kwento ng buhay ng iba't ibang tao na nakaka-relate yung mga co-host nila o host ho dyan sa Itbulaga Dabarkads na yung dati nilang buhay ay nasasalamin dun ho sa mga naranasan din ho ng kapwa nating mamamayang Pilipino na minsan napapasali ho dyan sa segment na Itbulaga. Intindihan nyo? Haba, no? Our explanation. Gawin natin. Saan ay meron silang tinatawag na episode doon na Barangay 14344. Dahil nga, di ba parang, hindi naman sa nanggaya, no? Hindi naman sa, kumbaga parang, nila, sumakay sila dun sa hype na kung saan pinag-uusapan yung tungkol sa pagsasama or love. Kung sa It Showtime, pinag-uusapan yung tungkol sa mga ex, kumbaga hindi sila talagang legal na mag-asawa. Iba naman yung atake ng Itbulaga. Dito naman pinag-uusapan dito yung pinakakaibang love story ng isang mag-asawa. So napansin natin dito na yun nga pinag-usapan itong foreigner saka po yung isang Pinay na nagkatuluyan silang dalawa. At ilang araw na rin natin tayo nakakapanood ng ganito, no? Talagang, kumbaga niyayakap na rin po ng Itbulaga kung ano talaga yung nauuso, which is dapat naman talaga ganon. So, ito po yung isang bagay na bakit umiyak si Karen Aistrup, napahagulgol siya. Kasi nakita niya, di ba, yung mga anak kasama po nung foreigner dito sa Pilipinas. And we know na may isang tao na sobrang miss na ni Karen. Yun na yung kanyang tatay. Kaya naman nung nabanggit nga ni JDL at kinamusta siya na kahit pala nakikita natin araw-araw nang umingiti itong si Karen Aistrup, pero yun po, namimiss niya po ng todo yung kanyang tatay kasi foreigner po yan nasa ibang bansa. Kaya naman Yun pala yung dahilan. Kasi foreigner pala yung tatay ni Karen Aistrup. Siguro namimiss niya. Okay, kasi siyempre nagtatrabaho siya rito. Hindi naman po pwedeng pabalik-balik siya sa ibang bansa. Siyempre mahal ang cost ng siyempre cost of living doon, then mahal ho yung presyo ng ticket papunta sa ibang bansa. Actually, ang daming ano rito sa atin, ang daming mga, di ba napapanood naman natin sa Jessica Soho? Ang daming mga foreigner dito. Ang lamang lang ni Karen Aistrup, kilala niyo yung tatay niya. Kumbaga hindi sila pinabayaan. Siguro malamang Pilipina yung kanyang Pilipina, syempre nanay niya Pilipina. Pilipino yung nanay niya. Tatay niya foreigner, ibang lahi. Sa ibang bansa. Medyo iba lang yung kwento sa iba natin dito na lalo na nung panahon ho ng World War II. World War II, hindi. Yung pangapanahon ho na yung mga di ba may base militar ho sa Olonga po, naalala niyo ba yon? Naririnig natin na nung maraming Amerikano rito sa Pilipinas, marami rin ho naligawang Pilipina. Mga militar. Ngayon, nung di sinasadya, nabuntis yung mga kapwa nating mamamayang Pilipino na babae, Pinay, iba hindi napabayaan, hindi na napanagutan. Kaya ang daming iba rito na hanggang ngayon hindi pa nila kilala yung tatay nilang foreigner. Nakikita naman natin sa Jessica Soho sa mga kwento-kwento, di ba? Okay to si Karen Aistrup at least. Kilala niya yung tatay niyang foreigner. Kaso naiiyak siya kasi syempre, mahirap yung ganung sitwasyon yung miss na miss mo yung tatay mo, Tuloy natin. naman sobra yung pagka-miss niya, And alam ko po na bawat isa sa atin ay talagang sobrang natuwa doon sa episode na ito dahil pinakita lang dito na hindi naging hadlang yung kanilang, hindi naging yung language barrier nila, yung kanila pong lahi, di ba? Nakita niyo po yung mga anak po niya, napakagaganda. At talagang ito po yung isa sa mga episode ngayon ng Itbulaga na inaabangan din, no? Kasi parang timing din na dahil nga yung pinaka gusto nilang i-highlights dito, yung love story
pag-aaway nga ng tunay na mag-asawa. So, kasi sa Especially For You, which is isa sa pinakamalakas na episode sa It's Showtime na laging pinag-uusapan, na laging trending, tungkol naman po yun sa ano lang, kumbaga hindi pa talaga sila settle down, mga mag-boyfriend at girlfriend, and then they're gonna look for another partner dahil nga hindi sila naging okay, diba? So, this time, Hindi natin masabi, di ba? Ma-improve itong mga itong segment ng Itbulaga. Tumaas din ang ratings nitong segment na to. Kasi marami talaga nagsasabi mataas ang ratings nung Especially For You daw ng It's Showtime. Although na ako nanonood dyan. Mali mo sa kabilang kampo, sa tahanang pinakasarado. Pinakamasaya. Gusto nyo ba tumaas ang ratings? Yung tagal ko na sinasabi sa inyo, i-guess nyo dyan yung mga dating ex-wife ni Paulo Contis. Palaruin nyo ng mga yung parang Pinoy Henyo, yung ang tawag yung Words of the Ring ba yun? Paglabanin nyo si Paulo at yung mga ex-wife niya. Ewan ko lang kung tumaan nyo ng drama. Ewan ko lang dito mas ang ratings ninyo. maganda po yung naisip ng Itbulaga na magkaroon ng ganitong segment sa Itbulaga na Barangay 14344. Malay po natin, isa na po ang istorya ninyo sa mapili ng Itbulaga na ma-feature dito po sa nasabing show. No? At kanina nga, present po ang lahat ng mga legit lover cards po. At ganon din naman po ang lahat ng mga kababayan po natin. Grabe ka, sweetheart Alang Kay. Parang titig na titig ka kay... Grabe ka, sweetheart Alang Kay. Parang titig na titig ka kay Enrique Lo nagsasalita. Parang... Parang titig na titig ka, parang parang gusto mo sabihin sana all. Ganito boyfriend ka gwapo. Grabe ka. Nakanganga pa siya. Sabi pa ni Alang kayo. Grabe ka. And isa pa sa mga highlights kanina is dumalaw nga ito pong si Enrique Hill, na napapabalitang hiwalay na dito po kay Miss Liza Soberano. Talaga naman pinag-usapan din po ito dahil nagpo-promote po siya ng kanyang panibagong movie na The T-Bird at Ako. Parang ganun yun eh. So, yun po yung kanyang purpose. At syempre, isa ang Itbulaga sa mga napili po nila para po i-promote yung kanilang movie. This is really a good platform for everyone kasi hindi nila nagagawa ngayon yun dahil wala namang prangkisa ang ABS-CBN tanging dito lang sa Itbulaga nagagawa ng ilan sa mga celebrity, 'di ba? Kahit po yung mga Pero yung ABS-CBN minsan may mga pahiwatig na po sa kanilang social media platform na abangan, may bagong ganito ganyan. Kaya tingin nyo mabibigyan pa kayo ng prangkisa ang ABS-CBN kasi Congress lang ang po pwede magbigay dyan ng prangkisa Hindi natin sukat akalain na magkakaganyan na ABS-CBN na mapapasarado, no? Yung programa nila yung pakalat pakalat-kalat, may 5, may 7. teleserye po nila, talagang this is a good place para mag-promote. Kaya naman congrats sa ating pong mga naging bisita po nila ngayong araw. And for that, narito ang inyong reaction, magre-react tayo. Sabi po ni Mr. Romy Obispo, magandang hapon po Ma'am Darrens, dapat nga lang wag nang tapusin yung contract ng Take Bulagta kasi lalo na silang lulubog sa utang sa GMA7. Pabulin yung GMA kasi sayang yung 800 million. Laking halaga yun, magbayad na kayo. Painggan nyo Tay, painggan nyo. Komento lang naman ito ng mga netizen natin. GMA. Huwag na raw i-renew yung renew ng Tape Bulagta. Grabe, 100 million. Ewan natin kung katotohanan yan pero may nagsasabi hindi naman daw ganyan kalaki. Pero 700, 600, malaki pa rin yan. Yung naging utang nga ng tape kay Bossing Vic kaya kay Henyo Master 30 to 40 million. Ang laki na nun. Isip mo isang tao may utang kang ganon. Kaya hindi rin lubos maisip ng taong bayan na may malaking utang din talaga ang GMA, Tape Incorporated sa GMA.
Eh sa isang tao may utang na ganun kalaki. Sa network pa. Ang wala, ang malinis. O, doon lang magiging basihan mo na, di ba? Oo. Doon lang magiging basihan mo na kung sa tao may utang na ganun kalaki, untape. Paano pa sa network? Kung hindi update makapagbayad sa host, paano pa magiging update sa bayad sa GMA? Doon lang ma-analyze mo na. Yeah? Oh. Ayun natin. Kayo ng John Tape Bulagta. Ayan. Isa po kasi sa mga pinakinaharap na problema ngayon ng Tape Incorporated, yung sinasabing 800 million na utang nila sa UPA sa Black Time Agreement. No, sabi naman ni Solem Aurelio, dapat kasi tumino kayo ng bago-bago. Pero alam nyo, no, although, di ba pag may mga ganitong rumors or mga ganito, di ba minsan ang GMA7 naglalabas ng statement from company nila. Siyempre, imposible namang di aware ang GMA7 ngayon na hindi pinag-uusapan ito. Pero hindi sila naglalabas ng statement, no, na walang katotohanan ang pag-uusapan sa social media na may utang untape sa amin na 800 million. Wala silang inilalabas. Posible hindi nila alam na hindi pinag-uusapan yan. Wala baka meron talaga. Hindi man ganyan ang presyo, pero baka meron talaga. No? Kasi mga kababayan, hindi naman po pwede maglabas ang GMA7 ng statement na, oo, totoo, may utang ang tape sa amin na ganito kalaki. Hindi pwede eh. Parang ilalagay mo sa kahiyan ng kliyente mo eh. Pwede ka pang mareklamo, pwede ka pang mademanda kasi kinakalat mong ganun. Di ba? Kaya quiet lang siya. Siguro abang-abang sila kailan babayaran. Pwede natin. Bago pa lang kayo, puro yabang at patol pa kayo, hilig nyo makisawsaw da, sir. And sabi naman ni Nice Nickel Cruz, tahanang pinaka-arma, sayang. Yan, so ang dami naman ang hihinayang dito po sa pagkakataong ito, pero this time, ayun nga, ganun talaga ang buhay, diba? May mga business na nagsisimula at may mga business din na natatapos nang hindi natin ginugusto. Sabi naman po ng isa pa, sabi ni Miss Cathy Hill, Ma'am Darets, everything sa Itbulaga is going smooth, blessed talaga ang TVJ. 14344, true naman tayo dyan. Wala din naman natin may kakailayan, talagang sobrang blessed na blessed po talaga sila sa pagkakataon na yan. And Mr. Froilan Juarez, Ma'am Darets, nadaanan ko ngayon lang ang live ng TV. 23 viewers lang sila ngayon, lugmok na ang TV, dapat na talagang isara yan. True. Sa online views po, talagang sobrang sad-sad. Grabe naman. Saang social media platform yun na ang viewers nila 23 lang daw? Putik. Sabi rito hindi ako may sabi, 23 lang daw ang viewers. Hindi ko alam kung saang social media platform yon. Kung sa FB page ng tape o sa amang platform. Minsan kasi nadadaanan ko 200 plus meron eh. Ito according dito 23 piraso. Sino kaya yung 23? Malamang may nanonood pa dyan kamag-anak nila. O mga taga-studio. Baka sila rin. Baka sila rin yung nanonood ng putik. Yan, technique dyan. Pag magsisimula na kayo para mataas ang viewers nyo sa social media tape, tahan ng pinakamasaya. Halimbawa, alas 12 start nyo. 9 pa lang ng AM. Kontakin nyo rin mga friends nyo, family, na tumutok na kayo doon sa social media. Nang umangat-angat nyo. O kaya may budget kayo, bili kayo 1,000 cellphone. Pag magsisimula na kayo, sabay-sabay nyong i-power. Itutok dun sa 1,000 cellphone. May 1,000 viewers na agad kayo. Di ba? Ayun natin. Sad po talaga sila. Makikita niyo po talaga na wala talagang dating sa mga manonood. And isa lang po talaga ang pwede nilang gawin dyan is mag-close na talaga, diba? And of course, eto naman po ang ilan pa sa mga... Grabe naman vlogger.
Grabe naman 'tong nagbabalitang ito. Wala talagang magagawa. Dapat talaga mag-close na lang sila. Loko ka! Si ano to si celebrity update ito Oo, paki-support, subscribe nyo na lang. Wala talaga. Parang kwentuhan lang sa ilalim ng poste, no? Sa kanto, no? Wala pare. Ganun talaga pinakamaganda dyan pare, magsarado na lang. Grabe. Ang hard mo naman, celebrity update. Grabe ka! Sa mga komento po ninyo, ayan, basahin po natin. Sabi po, ni Menchi Peynado, ang ganda naman ni Miles. True naman tayo dyan, wala tayong duda dyan. Sabi ni Mels Click, tama nga, 6 months kalagitnaan ng taon na lang ang TP. Ayan, so ito naman po yung kanyang komento kasi yun po yung mga kumakalat na news na hanggang till July na lang Grabe, no? Dati pinag-uusapan kung kanino ang trademark na Itbulaga, no? Mananalo ng TBJ. Ngayon naman ang pinag-uusapan, kailan magsasarado. Grabe. Grabe. Isipin nyo, no? Kung magbabalik na tayong nakarang taon, pinag-uusapan lang sana manalo ang TBJ, sino ang may-ari ng trademark, sino ang may karapatan. Ngayong nanalo ng TBJ, sila na ang may karapatan, babalik na sa kanila yung pagmamayari nila ng trademark na Itbulaga. Ang pinagtatalunan naman, kung kailan magsasara at kung totoong magsasara at kung may utang na. Pag nasarado kaya yan, ano naman kaya sunod na issue? Kung may lilipatan. Kung may lilipatan, yun naman ang pagtatalunan at kung saan naman lilipat at kung may tatanggap. Putik talaga tayo. Ano ba nangyari sa atin? Ano ka magandang title? Natalo sa kaso. Nagbukas, natalo sa kaso. Nagsarado, saan lilipat? Sus, giyatay ay. Yan po ang sabi pero wala pang confirmation patungkol dyan, malalaman natin yan soon kung talagang pagbibigyan pa sila ng GMA patungkol sa kanila pong kanilang panibagong or renewal ng kanilang kontrata. And that's it for today. For more videos and updates, please itong video na to, credit ito kay Celebrity Update. So, yun po muna, update po natin sa vlog na ito. Kita-kita po ulit tayo, no, sa ating panibagong vlog. Paalam po, pasamantala ang inyong lingkod host, Chris Ulo. Bye-bye!